Taong 1246 sa pangunguna ni Papa Urbano ika-6 nang itatag na unang pinagdiwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito'y nagsimula noong mayroon pong isang paring Aleman, a German priest, was presiding over Mass. Siya'y mayroong pagdududa kung tunay ba ang presensya ng Diyos sa tinapay at alak, kung ito nga'y nagiging katawan at dugo ni Jesus. Sa pagdududa daw ho ng pari, nung itataas niya na yung ostya, dumanak ang dugo ng Panginoon at doon unang nakita ang himala ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus. At simula noon, ipinasya ng simbahan na karapat-dapat lamang bigyan ng tanging pagkilala ang kamahal-mahalang katawan at dugo ni Jesus, na kung saan tunay at buhay ang presensya ni Jesus, hindi lang sa taong nagsisimba sa ipinahahayag na salita, kundi lalo tigit buhay ang presensya ni Jesus sa tinapay at alak tuwing banal na misa. Presensya ng Panginoon. Ngayong linggong ito, ipinapaalala sa atin, hindi lang ho ang kadakilaan ng katawan at dugo ng Panginoon, kundi ipinapaalala sa atin, sa bawat pagtanggap natin kay Jesus, sa anyo ng tinapay at alak, nagiging buhay ba ang presensya niya sa bawat isa sa atin? Is Jesus Christ still living within our lives, within our hearts, every time we receive Him? At mayroon hong ilang pamantayan na ibinibigay ang ating mga pagbasa kung paano nating matitiyak na nananatiling buhay ang presensya ng Diyos sa tinapay at alak, sa kamahal-mahalang katawan at dugo ni Jesus na tinanggap natin sa banal na Eucharistia. Una ho, nananatiling buhay ang presensya ng Diyos sa kamahal-mahalang katawan at dugo ni Jesus sa ating buhay kung tataglayin natin ang kababaang loob. Ito yung paalaala ng Panginoon kay Moises sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio. Ang sabi niya, alalahanin niyo kung papaano ko kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Oho, kababaang loob ang ibinibigay sa atin sa bawat pagtanggap natin sa kamahal-mahalang katawan at dugo ni Jesus. Kung papaanong si Jesus nagkatawang tao, bumaba siya mula sa langit patungo sa lupa. Hindi lang para makaisa tayo, kundi upang maglingkod sa atin. Kababaang loob na kung saan, hindi lang pinapaalala sa atin, maging sayad ang paa mo sa lupa. Kung hindi kababaang loob na taglay, huwag mong kalilimutan ang mabababa sa panahon ngayon. Tayo ho ba? Sa buhay natin, sa bawat pagpila natin sa banal na Eucharistia, do we still humble ourselves to receive God? O nagkakaroon na tayo ng pagyayabang sa harapan ng Diyos? Naninikluhod pa ba tayo sa harapan ng Panginoon? O buong kayabangan na nating ipinahahayag? Hindi yung nagawa natin, kundi mas nakalulungkot, pinagyayabang pa ng tao yung pagkakamali at kasalanan nagawa niya. Hindi niyo ho ba pansin, sa banal na Eucharistia, mayroon hong tanging isang magandang tignan tuwing parte ng pag-aalay. Ano ho yun? Hindi ba ho itinataas yung tinapay, nagdadasal ho yung pari. Yung dasal ng pari doon, kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Pero bago ho dasalin, yung para sa alak, mayroon hong ginagawa yung pari. Ano ho yun? Matapos hong ibuhos yung alak, ano ho yung kasunod ng alak?
nilalagyan ho ng tubig. Nung ako ho'y nagtuturo ng Sacraments 101 sa mga estudyante ko sa seminaryo, tinanong ko sila, bakit kaya sa tingin ninyo yung alak hinahaluan ng tubig? Yung isa ko hong seminarista, tumaas ng kamay, buong pagyayabang ang sabi, Father, alam ko yan. Sabi ko, sige, bakit hinahaluan ng tubig? Para hong tatay ko yan. Chaser ho yan. Hindi ho iyon yung dahilan. There are two important things why wine is mixed with water. Una ho, sa theological aspect. Ang dasal ho doon, sa paghahalo ho, nakalagay doon, sa pagnawa, sa paghahalo nitong alak at tubig, nawa kami ay makasalo sa pagka-Diyos ni Kristo na naging dapat makihati sa aming pagkatao. It is but the divinity and humanity of Jesus. Pero kung titignan po ninyo, historically speaking, hindi lang ho ito tungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Ano ho yung nangyari doon? Yung mga unang simbahan ay mahirap ho. Oho, the church was first and foremost poor. At ano lang yung kayang ialay ng mga tao nung panahong iyon? Yung tinatawag nilang poor man's wine. Hindi masarap na alak, kundi maasim na alak. Hindi matamis na alak, kung hindi mapaklang alak. At paano iniinom ng mga tao yon? For them to be able to drink it, it must be mixed with water to make it more potable. Kaya ho hanggang ngayon, hinahaluan ng alak, yung alak ng tubig, hindi lang para ipaalala yung pagiging Diyos at tao ni Jesus, kundi paalala sa una't higit sa lahat sa aming mga pari. Sa bawat paghahalong ito, ipinapaalala sa iyo na nagsimulang dukha ang simbahan, manatiling para sa dukha ang simbahan. At ganun din ang paalala sa atin. Mula noon hanggang ngayon, huwag nating kalimutan na ang simbahan nagsimulang mababa. Manatili tayong mababa. Pero yung tanong, hindi lang tayo nagpapakababa. Yung tanong din, handa ba tayong bumaba para sa mga taong mabababa? Baka kasi mamaya, paglabas natin ng simbahan, imbis na tayo'y magkaroon ng kababaang loob, nagyayabang na tayo sa marami. Nakatanggap ako ng katawan ni Kristo, ikaw hindi, buti nga. Hindi ho. The challenge for us every time we receive the blessed body and blood of Christ is to humble ourselves to be able to serve one another. Pangalawa, ipinapaalala sa atin ng ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto na ang presensya ng Panginoon mananatiling buhay at totoo sa atin kung magkakaroon tayo ng pagkakapantay-pantay na pagtingin. Hindi lang ho biyaya ng kababaang loob ang binibigay sa atin, kundi ang bawat pagtanggap natin sa katawan at dugo ni Jesus magdulot sa atin ng pagkakapantay-pantay sa bawat isa. Ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, yamang iisa ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay ni Kristo. Oho, pare-parehong tinapay ang tinatanggap natin. Walang pagkakalamang. Pag matanda ka, dalawa? Hindi ho. Kapag bata ka, kalahati? Hindi ho. Kapag mayaman ka, malaki? Kapag maliit ang abuloy mo, kaunti na lang? Hindi ho. Sa banal na Eucharistia, walang tinitingala ang Panginoon. Sa banal na Eucharistia, pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng Diyos. Kaya nga ho, pansinin ninyo, hindi naman porkit malaki yung bigay ko sa simbahan, sa tabi na ako ng electric fan. Mainit ho kasi ngayon. Wala hong ganon. Hindi porkit ako'y kilala sa pamayanan, sa harap na ako mauupo. At kapag wala akong abuloy, doon na lang ako sa labas. Hindi ho ganon ang nais ng Panginoon. The church is always open to all people.
The Eucharist is always given to every people. Wala hong tinatanggihan. Wala hong pinagkakaitan. At yung tinanggap natin, kung ano yung tinanggap ng pari, kung ano yung tinanggap ng matanda, kung ano din yung tinatanggap ng bata. At ito yung pangalawang hamon sa atin ngayon. Kung papaanong iisang tinapay ang tinanggap natin, tayo din lahat maging isa sa kapwa natin. Huwag sana tayong matulad sa ibang tao nang mamata ng kapwa. Huwag sana tayong matulad sa maraming tao. Imbis na magkaisa, nagkakawatak-watak. Tandaan niyo ho, tayo ang bumubuo sa iisang simbahan, sa iisang katawan ni Jesus. At tayo ho'y nagdiriwang sa iisang hapag ng Panginoon na dapat sanay tayong lahat nagkakaisa. Muli nating suriin ang ating sarili. Ako ba sa pagtanggap ko kay Jesus, sa kanyang kamahal-mahalang katawan at dugo, nagiging pantay ang pagtingin ko sa aking kapwa? O ako ba may mga pagkakataon na nagiging mapanukat ako, na nagiging mapanghusga ako, na nagiging mababa ang tingin ko sa kapwa ko? Pangatlo at kahuli-hulihan, nagiging buhay ang presensya ng Diyos, ang banal na katawan at dugo ni Jesus sa atin kapag nagkakaroon tayo ng pagsasabuhay pagkatapos nating tanggapin si Jesus. Oho, tumanggap yung bawat isa sa atin. Gumising ng maaga, nakinig sa humilya, tatanggap ng katawan at dugo ni Jesus. Tama ho yun. But right after we receive, right after we heard, what do we do? Nakakalungkot ho sa panahon ngayon, walang ginagawa yung tao. Huminto tayo sa pagtanggap. Huminto tayo sa pag-upo. Huminto tayo sa pagsimba. Alam niyo ho yung pinakamasarap na gawin pagkatapos kumain? Ano ho? Makipagchismisan? Makipagdaldalan? Hindi ho. Ang pinakamasarap gawin pagkatapos kumain, matulog. Yung busog na busog ka, ang gusto na lang ng mata mo, pumikit. At marami hong nagsisimba ganun ho. Nagsisermon pa yung pari, tulog na. Tignan niyo ho yung katabi ninyo. Baka tulog na ho yan. Sabihin niyo, konti na lang matatapos na yung sermon ni Father. Marami sa atin, nakikain, nakisalo. Bukod sa magbabalot, matutulog na sa bahay nila. Tulog yung pananampalataya. Tulog dahil walang ginagawa. Tulog dahil walang pagbabago sa kanilang buhay. Buhay ang presensya ng Diyos kung may magbabago sa atin. Buhay ang presensya ng Diyos kung may pagkilos sa buhay natin. Magiging bigo ang presensya ng Diyos kung matapos ng bawat pagsisimba mo, walang magbabago sa iyo. Kung bawat pagtapos ng pagsisimba mo, walang paglilingkod na manggagaling sa buhay mo. Klaro ang ibinibigay sa atin ni Jesus sa mabuting balita. Pagkaing nagbibigay buhay. At ang buhay na ibinigay sa atin, dapat magbunsod ng paglilingkod sa kapwa natin. Mga minamahal na mga kapatid, linggo-linggo tayong nagsisimba. Linggo-linggo tayong nagpapasalamat sa Diyos. At sana din, araw-araw, hindi lang ho linggo-linggo, na maging buhay ang presensya ng Diyos sa atin. Sa bawat pagtanggap natin kay Jesus, maging mababa ang kalooban natin. Sa bawat pagtanggap natin kay Jesus, maging pantay-pantay ang pagtingin natin. At sa bawat pagtanggap natin sa katawan at dugo ng Panginoong nagbibigay buhay, magkaroon ito ng konkretong pagkilos ng pagsasabuhay. Ipanalangin natin sa misang ito na ang bawat tumanggap ng katawan at dugo ni Jesus, tunay ngang maging buhay. Tunay na maging buhay si Jesus
sa buhay natin.